sa laot. Nagpiprepare pa lang. Ang oras natin ay 7:34 ng gabi. At titignan natin kung may mahuli pa tayo ngayon. Kasama dyan si Punso. Ayan. At titimpla ng kape bago tayo mag-dive. Let's go. Tignan natin kung And yun, welcome guys sa panibagong adventure natin. Kung mapapansin nyo, patay ang ilaw natin dyan. Hinahanap natin ng tamang timing dito sa bagong flashlight natin. Gamit natin ay Sofern ST09L. Yan, kinakapa-kapa pa natin. Medyo mahirap yung ano niya, yung kanyang pinaka-switch kasi namamatay, nag-blink ng dalawa at hindi nag-on. Yung pala may tik-tik. And this time guys, kung napapansin nyo, may huli na tayo dyan, isang paro. At yun, another dive dyan, nakikita natin dyan isang paro na naman yan. Naka-side lang sa bato at walang kawala. Huling-huli. And yun, at this time ay may nakita tayo dyan isang honeycomb grouper at huli yan. Hindi pa ganun kalakihan pero gusto na rin. Actually, dinahin ko yan. Ayan. Dalawa silang nandyan. And sa unahan niya konti ay mayroon tayo nakita isang honeycomb grouper ulit. Binalikan natin yan para panahin ulit. Ayan. Isang honeycomb grouper. Dalawang grouper na ang dali natin ngayong gabi. Mga marins. Bali dalawa yan dinahin ko. Magkasama yan sila. And yun, this time naman sa unahan lang konti ay may nakita kasi isang paro na lumabas. Kaya hindi natin pinalampas. Ayun, ang ganda ng position niya, talagang magpapakain talaga siya. And yes, ito ay mabilisan na lang. Ang ganda ng posisyon ng paro sa labas. At tinamaan naman. Kaya sama natin yung patas. This time nga pala mga kaspiro ay hila-hila ko na yung sipid na sinasakyan natin. And yun, at this video naman ay may dalawang isda ko nakita dyan. Isang tagutungan doon sa kabila, pero kinaanak ko din muna isang paro papasok sa loob ng bato. At medyo nahirapan pa tayo kunin yan sapagkat sumabit yung tinik. Medyo hindi maganda yung posisyon ng pagkakapalat natin. Talagang hindi natin yan nakuha. Iniwala lang muna natin yan. Talagang matigas talagang kunin. Ayun, kung sa may bandang kilid, kung napapansin nyo yung tagutungan, may kasama yan isang matang pusa. Yung sana matang pusa yung target ko eh. And yun, nag-reload na muna tayo. At dahil babalikan natin yung matang pusa na yan. Yung isang tagutungan yan ay malaki na rin sana. Kaso iniisip ko ay wala kasi mag-aasikaso para lutuin yan. Ayan, sinisipat ko kasi medyo mahirap yan panain. Ayun nga, hindi natin tinamaan. Sumibat. Magaling kasi mag-ilag yung isda na yan. Kahit na gabi ay talagang medyo hirap patamaan. Ayun, nagkakasa tayo ulit ng pala dyan sapagkat nakita pa rin natin siya sa bandang unhan. At this point ay naka-ready na ulit yung pala natin at pinaraan natin yan. Ayun, hindi pa rin tinamaan. Talagang magaling talaga siyang mag-ilag. And yun, another reload na lang ulit tayo para mapara natin yung isda. Hindi pa natin sumuko sapagkat medyo good size na rin itong isda na to. At masarap kasi itong ito. Ayan, may sugat na siya pero this time ay tinamaan na rin natin. Kawawa na rin kasi yung isda kung hindi pa natin matatamaan. Natambahan na rin talaga. And yun, babalikan ko na yung napala ating isang paro, isa sa barkay na. Ayan, yung tagutukan, medyo malaki-laki na rin sana yan. Good size na, kaso pass muna tayo dyan. Huwag natin palain, baka hindi masikaso at sayang lang. Dahil tayo ay mapara na tayo ng ulamin natin. Kasi noon pang ulam lang naman yung mahuli natin. Hindi tayo kumukuha lang hindi natin gustong ulamin. And this time
Nalikan ko lang yung samaran, hinahanap ko at nakita ko sa may bandang kabila na siya. Kabilang butas na. Hinahanap ko pa yan siya at hindi rin tinamaan kaya dinukot ko na lang ng kamay. Yun. Kinuha ko na lang ng kamay yan dahil patay na rin yung isda. Yun. Maingat kasi tayo mag-handle nito guys dahil masakit kasi itong mga tinik. Yung dulo ng tinik niya parang mayroong kabantag kaya nag-iingat talaga tayo, although kaya tiisin pero mas maganda na hindi matinik. At yun, dito mayroon tayong isang paro dyan sa loob ng bato. Medyo mahirap yung posisyon pero tinamaan pa rin natin yun. Isa pa rin natin medyo malaki na rin pati yung isda na yan. This time naman guys ay isang paro ulit nakita niya sa isang bato. Medyo may kahirapan din yung posisyon niya pero ayun, as you can see ay tinamaan pa rin natin yan. Pagkasinlaki sila, good size na rin. Good size na pang pito. Dito naman ay may nakita ko isang isda dyan na gumalaw. Nung inimbestigahan ko na para tignan ko anong isda ay isang ito pala yun. Pinalampas natin yan, hindi natin pinala yan sapagkat may tinig kasi yan, medyo yan ang mas masakit baka tinig kaya pinabayaan lang natin yan. Yun, tuloy sa paglangoy at sa kabilang banda ng bato na yun ay may nakita ko isang isda na natutulog. Ayan, isang kanuping pala yan at may kalakihan na rin kaya pinaan na natin yan kahit medyo mahirap yung kalagayan sitwasyon. Nag-resurface lang muna tayo at kuha ng hangin bago natin binalikan ulit yung isda. At ayun, binalikan na natin yung isda sa ilalim at sinubukan na natin yan siyang hilahin pataas. Medyo may kalakihan na rin at maliit yung butas. Ang hirap kasi nito mga kasbiro at medyo na kumakalang kasi yung tinik kaya hindi basta-basta na siya sa pataas. Then stone shot pa lang patama natin yan guys, isang good size na kanuping. Ayun, isang pusit bahura yung hawak natin dito guys. Hindi na natin ako na ng video sapagkat sinuguro ko tayo itong palain muna bago ako mag video, baka kasi makawala pa. Sayang rin at good size kasi yun, pang makawala. Doon paunan ng konti ay may sinisid ulit ako ng isang isda. Yan ay isang kanuping. Medyo maliit pa pero pwede na pang ulam. At ayun, isang pulang isda yung nakita natin at pinahanap natin yan. Hindi natin pinalagpas yung baga-baga na yan. Sapagat masarap din itong ihawin. Kaso nakawala. And yun guys, at medyo matagal-tagal ko itong sinunod-sunod itong isda to. At pinana ko isang batang pusa ulit yan. Kaso hindi natin tinamaan. Umuo na ako at ito nakita ko isang paro ito. Ayan, nasa loob ng bato. Pinana ko subalit hindi tinamaan. Kaya binalikan ko para panain ulit. Hindi ko ulit tinamaan yan. Kaya ang ginawa ko ay dinakma ko na lang. Sapagkat patay rin pala yung isda kanina nung unang pana ko. Ayun, nag-iingat-ingat na talaga tayo guys sapagkat makabandag din yung isda niyan. During this time naman ay isang kanuping kasingit sa bato pero hindi tinamaan. Pero lumabas din pala yung isda guys, at ito tinamaan na natin yan at hindi na nakawala. Naisama natin yung pataas. And this time naman ay nakita tayo isang paro naka-sipside lang sa isang bato. Pinatigilid ko na din yung para matamaan ng maayos. Ayun, hindi naman tayo nabigo. At naisama naman natin yung pataas. So kalapit lang din ang bato yan guys ay isang paro ulit na naka-sipside lang din. Na timing ko na maganda pagpana. Yan tagal-tagal ng
sipat ko dyan para mapatama na maganda, pero hindi pa rin tinamaan. Pero lumabas yung isda, ayan. Kaya yun, napaganda-ganda na yung posisyon, kaya tinamaan na natin. And yun, this time naman ay may nakita tayo ng isang indong na kulay puti. Binibidyohan ko na sana siya at hindi ko rin siya trip kuhain, kaso napansin ko may sugat, kaya inalisan ko na agad, baka tayo atakihin. And this time naman ay may nakita tayo isang paro. Ang hirap ng posisyon para panain, pero ayun, natsambahan pa rin at nahuli pa rin natin yun. This time naman guys ay isang matang pusa yung target natin dyan ngayon, at natamaan natin na maganda. Na-stone shot natin yun at sama natin yung pauwi. Moving on guys, ito ay isang malit na butas. Nasipat lang natin yan at merong isang malaking danggit para nakatago dyan. Isang malaking rabbit fish na kulay itim. Boom. Talagang goods na. And this time ayun, isang paro ulit yung nakita natin. Ayun, talagang solid yung patama. And this time another paro na naman. Talagang easy lang. Ayun, sinalubong pa tayo ng isang salabay, maliit na salabay, at sa ilalim ng coral niya may nasipat tayo isang isda dyan. Isang paro ulit, ayun. Talagang naka-standby lang sa ilalim. Talagang papahuli talaga. And during this time naman, isang paro ulit yung nasipat natin dyan. Ayun, pamana pa siya ng bato, at nung hila ko na, dalawa pala silang nandun. Ayun, sumibat yung isa at sinundan ko. Ayun, nakita rin natin, nakatago lang pala sa isang kulabo. At ito, isang paro ulit, pasyal-pasyal na sa labas. Yo guys, good morning ulit. At ang oras natin ay 1:44 ng madaling araw. Actually, dito na kami sa bayan. At magkakape daw muna kami. Bago natin malalaman mamaya kung gaano ba kadami ang huli. Pasilip na. Ito ni Bunso, kadami. Kadami. Magkakape. Baka kong tibay. Baka may laban. Hawak ko ang pana, ako'y sisid na sa ilalim ng dagat. Hindi magpapatalo, suot ko ang fins ko, mascara at snorkel. Hintay lang na lumapit ang isdang pang-ulam. Kahit anong lalim pa, sisisirin ko. Kahit alon malakas, di ako aatras. Basta't may mahuli pang ulam sa hapag. Hawak ko ang And yo, that's it guys for tonight's live. Sana ay patuloy mo ako samahan sa mga adventure natin mga gagawin. Sana huwag kayo magsawa, samahan niyo ko hanggang tulo. Tingnan natin kung mag-improve yung ating pamamana. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panunod. Kung nakarating ka pa hanggang dito. And paalam.